Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po at purihin po natin ang ating Panginoon dahil tayo kanyang tinipon muli upang papurihan siya at pasalamatan. Kaya po natin ang ating mga puso't isipan sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at higit sa lahat sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan ng kalwalhatian. Tumayo po tayong lahat para po sa ating call to worship and opening prayer. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit 73 or Songs 93. At ito pong sinasabi. The Lord reigns, His robe in majesty. The Lord is robed, He has put on strength as His belt. Yes, the world established, it shall never be moved. Your throne established from of old, you are from everlasting. The floods have lifted up, O Lord, the floods have lifted up their voice. The floods leap off their roaring, mightier than the thunders of many waters, mightier than the waves of the sea. The Lord on high is mighty. Your decrees are very trustworthy. Holiness befits your house, O Lord, forevermore. Tayo po muna. Aming Diyos sa pagkasalamat. Aming manlilita. Na siyang pasimula pa. Salamat sa araw na kami ay naririto, iniingatan, at sama-sama upang papurihan at itaas ang pangalan. Dahil nararapat lang, Panginoon, na ikaw aming itaas, sapagkat ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Walang sino man dito sa daigdig, Panginoon, ang makakatumbal sa kalwalhatian, kundi ikaw lamang. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw nito, nahandaan niyo po ang aming mga puso at isipan sa pakinig ng salita. Upang magsalita, Panginoon, ang siyang patuloy na magbago sa amin, patungo sa inyong larawan ng umangas, upang purihin ka at walhatiin. Dalangin namin, Panginoon, sa kabila ng aming mga kabigatan na nararamdaman sa araw-araw, ay hindi ito magiging hadlang sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Bagkus, ito yung aming gagamitin pa, Panginoon, upang magtiwala sa inyo, Panginoon. Dahil alam po namin sa buhay na ito, sa mundong ito, Panginoon, ay panandalian lamang na masigit ang aming buhay. Kapiling ka sa inyong kaharian, sa buhay na walang na nagpupuri at nagpupuri sa iyo. Muli, Panginoon, tinataas namin ang aming pangalan. At tanging ikaw lamang ang aming papapurihan sa araw nito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So ngayon po ay inanyayahan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa panguna po yan ng ating praise and worship team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Psalms 93 verses 1 and 2 says, The Lord reigns, He is robed in majesty. The Lord is robed, He has put on strength as His belt. Yes, the world is established, it shall never be moved. Your throne is established from of old. You are from everlasting. Sinasalaysay ng kasulatan na hayag sa kalikasan ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Pagmasdan natin ang sandigan ng daigdig at tatag ng pagkakapatong nito. Hindi natin may kakaila ang lakas at kapangyarihan ng kanyang pamumuno bago pa ang anupaman, siya'y naroon na. Nais ipabatid ng Ebanghelyo na si Jesucristo ang sinag ng kaluwalhatian at tunay na pahayag ng pagka-Diyos
ng Ama. Siya ang nag-iingat sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Pagkatapos niya tayo iligtas sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakahirap, kamatayan at muling pagkabuhay, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Sa kanyang habag at pag-ibig sa ating, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Kaya mga kapatid, halina't awitan natin at bigyan ng papuri ang ating Diyos na makapangyarihan at hari ng mga hari sa pamamagitan ng pagtaas sa kanyang anak na si Jesucristo. Since the servant was
one who knows all things, who can fathom all His wondrous deeds. Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Who has felt the bliss of my hand, bearing all the guilt of sinful man? God eternal, humble to the grave, Jesus Savior, risen up to reign. Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. You will reign forever. 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 You will seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore. Behold our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tingnan niyo ito. Wonderful songs, wonderfully sung. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating community prayer. At mayroon po tayong mga natanggap na ilang mga prayer requests doon po sa ating group chat. Gusto ko pong malaman kung may mga dadagdag pa doon sa ating mga nais na ilapit sa ating Panginoon. May mga additional prayer requests pa po ba? Sige po.
Okay. So, kung wala na po, sige. Ipikit po natin ang ating mga mata. Tumulog po tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our dear Lord, we thank you once again for giving us another day in our lives. Indeed, this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Lord, we thank you that you have sustained us this past week, that you continue to provide for our needs. Just as you have said, that we ought to seek first your kingdom and your righteousness. All these things will be added unto us. So you are good and faithful, dear Lord. That you provide for our food, for our clothing and shelter, and that you continue to gather us, dear Lord, with your word. We thank you, dear Lord, that you continue to also give us this ministry, that through it, dear Lord, your good news would be preached to the people around us, wherever you send us, wherever you place us. We thank you, dear Lord, that through this ministry we are able to preach the message of reconciliation, the message of forgiveness and justification, the message of Christ and His wondrous work on the cross, who died and was buried, and on the third day rose again, who ascended into heaven and is now seated at the right hand of the Father. And so, dear Lord, we are thankful that we are able to, just as you have called us to go and make disciples of all nations, we are able to teach all the things that you have commanded us to do. Holding on to the promise that you would be with us always, even to the end of the age. And so grant, dear Lord, that we would continue in this ministry, that we would point our loved ones, our friends, to the only Redeemer, Lord and Savior, who sits on this throne, who is worthy of all adoration and praise, glory and honor, for our Lord Jesus Christ. Dear Lord, we also come to you, remembering our country, the Philippines, and our leaders. Pray for them, whether they be elected or appointed. We pray, Panginoon, na magampanan nila ang kanilang mga tungkulin. May they be faithful, and at the same time, grant them, dear Lord, the resources that they need na gampanan, Panginoon, para mga responsibilities. We pray na maging maayos ang kanilang mga programs, at ganun din ang pag-draft nila ng policies. We pray against abuse of power. We pray against corruption.
And ask, dear Lord, that as your wisdom, as the principles of your word are taught in the halls of government. So we pray, dear Lord, that our leaders would learn about you, and that you would open their eyes to the truth. We also pray that you would bless our brothers and sisters who continue to teach, Panginoon, in these halls. We understand, Panginoon, that our leaders are not just servants of the people, but ultimately they are your servants. They are your ministers. And so grant them wisdom so that they would remember these principles. And that they would remember as well that you have placed them in these positions to protect the welfare of the people. Dear Lord, we also ask that as you continue to guide us in this ministry, just as our family is our first ministry, so we pray, Panginoon, for our family. That we would not only be providers of our physical needs, but that you would equip us, O Lord, to be providers of the spiritual needs as well of every member, so that we would all learn, dear Lord, to get our nourishment from your word. That just as a tree is planted by the rivers of water, so, dear Lord, we pray that we would take root in your word and grow strong in it. We pray that we would be able, dear Lord, to point each other to you, just as you have called us to belong in one family, to belong to one body in Christ. So we pray that we would disciple one another as well in your presence, and that we would learn to follow you faithfully. Dear Lord, we also pray that you would bless the work of our hands. May you grant us traveling mercies, especially for those of us, Panginoon, na kailangan magtrabaho on-site. Those who have to leave our homes, those of us who have to leave our homes and then come back home, those of us who have to commute at the end of the day, we ask for your protection and guidance so that we can get back to our families at the end of the day, safe and sound. We also pray, dear Lord, for our students who continue to prepare for the end of the year, yung school year nila. As they pass, Panginoon, yung kanilang, as they submit their requirements, we ask, dear Lord, that they would also, that you would guide them, grant them wisdom also, grit to persist, dear Lord, in the calling that you have given them, and that they would pass, Panginoon, their subjects and courses with flying colors. We pray that we would also be faithful as a church in our calling to disciple as well and to point one another to you. We thank you, Panginoon, for the young families that you have given us, you have placed in our care. And so we remember them.
And ask that you would also prepare them, that you would equip them to rear their families, dear Lord, in the knowledge, the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. And that as a church, dear Lord, we would continue to point them to you. And so in all these vocations, Panginoon, whether we be teachers or students, whether we be employers or employees, supervisors, in whatever capacity, Panginoon, that you have called us to, may we remember that you have placed us in these fields not only to perform these roles, but that ultimately you have called us to be holy. Because you, our Father in heaven, are holy. And so grant, dear Lord, that we would be able to walk according to your word, just as you continue to sanctify us, to purify us with your word. Grant us to remember the things that you have taught us, and that we would walk in them by faith. We also come to you, dear Lord, with our personal concerns. We pray, Panginoon, especially for those of us who are sick today. We pray that you would extend your healing hands upon us. Use the medicines that we're taking or that have been prescribed to us. Use the hands of the doctors, medical staff, at saka hospital staff to aid our recovery. And so we pray, dear Lord, that you would grant speedy recovery for those of us who are sick. And so we lift up to you, dear Lord, Sasay, and we're healing as well. Nawa maging maayos, Panginoon, yung treatment sa kanya so that she could get back home sa kanyang family. We also pray, dear Lord, for Ate Belinda at sa kanyang management ng BP. Grant us, dear Lord, as well to be able to manage yung aming mga activities, yung stress, the things we eat. Because you have not only called us to, you have not only redeemed our bodies, so that we would understand, and that we would commit to good health, but that you have also called us to a life of wellness. That these bodies are a gift from you, so we ought to take care of it. We also pray, dear Lord, for Jovian sa kanyang GERD at saka hyperacidity. We pray that she would respond sa meds and that you would continue to grant her recovery also. We pray for Ate Mercy, yung mother ni Rachel. We pray, dear Lord, that you would grant healing, and if there is a need, Panginoon, that needs to be fulfilled, and at the same time, kung kailangan din niya po na magpa-check up, then we pray, dear Lord, na maging maayos din po ang diagnosis sa kanyang condition. We also pray, dear Lord, for Erlyn sa kanyang gastritis. We ask, dear Lord, that her condition would be managed as well. May you use the medicines and the rest that you have given her so that she would get well. We also pray, dear Lord, for Maylene Aguilar, who is now confined at the Carino Hospital. And we pray na mabigyan na siya ng schedule sa kanyang ultrasound para malaman yung condition ng kanyang baga at ma-determine na maayos yung magiging treatment para sa kanyang maayos na paghinga.
And we ask, dear Lord, as well, that for those of us who are also sick today, we pray, dear Lord, that you would extend your healing hands upon us and we would be well. We also pray, dear Lord, for Ali. She is currently looking for her yung kanyang puppy. We pray that you would grant na makita na po and maibalik din po sa kanya. We pray na maging safe yung aso and we ask na kung sino man ang nakahanap nito ay ibalik din ito sa kanya. Dear Lord, we also come to you today with the anticipation of hearing your word. We ask that you would prepare our hearts and our minds, and that you would speak to us today. We pray that you would grant us new desires to yearn, Panginoon, for the revelation of your word. We ask that you would speak to us, and as you speak to us, we pray that you would change us and we would be changed. And so we thank you once again for this day. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa aklat ni Mateo or Matthew chapter 6 verse 9 to 10 sa pangunayan ng ating kapatid na si John Fairbanks. Kumayo po tayo lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Matthew 6, verse 9 to 10. It says here, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. This is the word of the Lord. Praise be to God. Muli, ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Ito po'y kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo dito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. At ngayon po ay ihatid sa ating pastor, si Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Matthew 6, verse 9 to 10. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Good morning po. Nasa series pa rin tayo ng ating pag-aaral ng Lord's Prayer. And hayaan niyo pong buksan ko po ang scriptures sa Matthew 6, 5 to 9. And this time naman po, babasahin po natin sa Tagalog. At ganito po ang sinasabi. Matthew 6, 9 to 10 rather. Matthew 6, 9 to 10. Ganito po ang sinasabi. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sampahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Nagtataka po tayo siguro sa panahon natin kung bakit ang daming mga
slogan na nagsusulputan ukol sa mga political ideologies sa panahon natin. Katulad ng Black Lives Matter. Ano ba yun? Bakit nila isinusulong yun? Especially sa States. Although yung ganong klase ng mga political ideology, hindi naman concern natin, pero napapalitaan po natin. May kinalaman sa race at saka anti-racism ng mga movement kapag sinabing Black Lives Matter. Pero more often than not, mapapansin din natin na itong mga political ideologies or philosophies ay kinukontra nila ang kanilang pinaglalaban. Ang isa pa dyan na slogan ay Love Wins, na ipinaglalaban daw nila ang karapatan ng mga LGBT. Ngunit at the same time, habang pinaglalaban po nila ang karapatan ng mga LGBT, ay sinisigil naman din nila ang karapatan ng nakararami sa pamamagitan ng kanilang isinusulong. Nandiyan naman din ang My Body, My Choice, na ipinaglalaban ang karapatan daw ng mga babae na i-abort ang kanilang anak. So, it is the life of the mother versus the life of the child. Ayaw nilang kilalanin na may buhay ang sanggol na nasa kanilang sinapupunan. Nandiyan naman din ang Trust the Science na madalas na narinig natin 4 years ago nung magsimula ang COVID at saka yung mga lockdowns. Hanggang ngayon, sinusulong pa rin ito. Ang gumagamit naman ng Trust the Science ngayon ay ang mga LGBT para isulong ang conversion therapy para sa mga batang trans daw at nais na mag-convert. Kung sila ay dating lalaki, magpo-convert daw sila sa pagiging babae. Or whatever that means. At ang mga salitang safe space na uuso yan ngayon, kailangan ko ng safe space, sabi nila. Na ang ibig sabihin ay may karapatan kang gawin ang gusto mo as long as hindi ka nakakasakit sa kapwa at hindi ito illegal. How does this benefit me? Lahat tungkol sa sarili. Sa pamamagitan ng mga philosophies na ito, pinalalabas po natin na tayo po ang may agenda. Ngunit, kailangan po nating tanungin at saliksikin kung tayo nga ba o ating mga sarili ang may agenda. Kung tayo ang may agenda, bakit hindi natin nilikha ang ating mga sarili? Which makes no sense at all. Kasi kung nilalang tayo, obviously, hindi natin kayang likhain ang ating sarili. Kung tayo ang may agenda, bakit hindi natin kontrolado ang ating mga buhay? At kung kailan ito matatapos? At kung kailangan ito i-extend? Kung tayo ang may agenda. At kung tayo ang may agenda, bakit hindi natin kontrolado ang kasaysayan? Bakit hindi natin kontrolado ang pag-ikot ng daigdig? Mahalagang pag-aralan ito sapagkat sinasabi ng scriptures na above all rule, above all authority, mayroong isa na nakaupo sa kanyang luklukan. Siya po ang namumuno sa lahat ng pamunuan. Kaya nga sinasabi sa Matthew 6:33 na hanapin ang kanyang kaharian at sumunod sa kanyang kalooban. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Sa ating pag-aaralan ngayon, panalangin ko po na buksan ng Panginoon ang ating mga isipan sa sinasabi sa kanyang salita ukol sa kanyang pagiging Panginoon at sa kanyang pamamahala. Nawa ipahayag niya ang kagandahan ng kanyang mga katangian at kabutihang loob sa bawat isa para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. In previous weeks, pinag-aralan po natin na ang intention ng Panginoong Hesukristo kung bakit niya tinuro ang the Lord's Prayer
ay hindi para maging pamalit ito sa mga panalangin natin. Rather, ang intention niya dito sa panalangin ito ay maging guide para magkaroon ng structure ang ating mga panalangin sa kanyang harapan. And so as we direct our prayers to God, nagkakaroon ngayon ng katawan ang ating mga panalangin. Hence, a true follower of Christ is a man of prayer. A true follower of Christ is a man of prayer. Dapat din po natin tandaan na ang Diyos na manlilikha ng sanlikha, siya po ang object or audience natin kapag tayo po ay nananalangin. Bagamat makasalanan po tayo, by His grace, binigyan niya po tayo ng access sa bulwagan ng Hari. Ibig sabihin, makakapasok po tayo sa bulwagan ng Hari at makakalapit po tayo sa Kanya, sa ating Ama sa langit. And once na makalapit po tayo, ang una nating hihilingin ay hindi ukol sa ating mga comforts at saka perceived conveniences. Hindi natin uunahin ang ating mga naiisip na gusto, kundi ang uunahin po natin ay ang naaayon sa kalooban ng Ama. Ang dapat na ating unang hiling ay ipahayag ng Diyos ang liwanag ng Kanyang kalwalhatian at nang makilala natin siya at sa lahat ng mga bansa. Ang sabi nga, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Pagkatapos ituro ng Panginoong Jesucristo ang ukol sa pagsamba sa kanyang pangalan, sabi po niya sa verse 10, Your kingdom come. And so we must ask the scriptures today, what does it mean to pray, Thy kingdom come? What does it mean to pray, Thy kingdom come? Bilang mga tagasunod ni Kristo, ano po ang susunod nating hihilingin pagkatapos natin sambahin ang kanyang pangalan? Dito sa Lord's Prayer, or the Disciples' Prayer, meron tayong 7 petitions or 7 requests. The first request is, Hallowed be your name. At ang pangalawang request ay, Your kingdom come. Bago tayo magpatuloy, nais ko pong bigyan kayo ng warning na ang ating message sa umagang ito ay parang isang survey ng Old Testament at saka New Testament. Babaybayin po natin ang mga nangyari sa Old Testament sa kasaysayan ng kaligtasan. And so, asahan nyo po na from time to time, magbubuklat tayo ng mga verses sa Old Testament and then ganun din sa New Testament. Ang objective natin ay para maintindihan kung ano nga ba ang kaharian ng Diyos. At ano ngayon ang kinalaman ng kaharian ng tao dito sa kaharian ito? At kung meron nga ba tayo kaharian? So ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang specific geographical territory. Baka kasi iniisip natin na parang natutulad ito sa Kingdom of Saudi Arabia na nasa Middle East, o ang United Kingdom of Great Britain and North Ireland na matatagpuan sa Northwestern Europe. Matatandaan po natin ng dalhin ng mga Hudyo ang Panginoong Jesucristo kay Pontius Pilate. Tinanong niya ang Panginoong Jesucristo, Are you the King of the Jews? At ganito po ang naging sagot ni Jesucristo. Sa John 18:36, sabi po niya, My kingdom is not of this world. My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then my servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not of this realm. Hindi raw sa sanlibutan ang kanyang kaharian.
Hindi ito man-made kingdom. Hindi ito man-controlled kingdom. At hindi ito matatagpuan sa sanlibutan ito. Kung tutuusin, mas malawak nga ito sa sanlibutan. Sapagkat sakop nito ang buong langit at lupa at lahat ng nilikha dito. Sabi ng mga aawit sa Psalm 103:19, "The Lord has established His throne in the heavens, and His sovereignty rules over all." His sovereignty rules over all. Hindi ito katulad ng mga kaharian natin o mga bansa natin o pamahalaan natin na mayroong kinasasakupan at sa isang teritoryo lang sila nag-uusap. Hindi katulad ng bakbakan ng Pilipinas at saka China na ang pinag-uusapan ay yung territorial waters ng West Philippine Sea or South China Sea ba yun? Hindi ganun yan. Sakop nito ang lahat ng nilikha. Ang kaharian ito ay pagmamay-ari ng ating Ama sa Langit at pinamumunuan niya ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. God rules over this kingdom through His Son, Jesus Christ. And it is about God's sovereignty and dominion through the mediatorship of Jesus Christ. It is about God's sovereignty and dominion through the mediatorship of Jesus Christ. Pag-aaralan natin later on kung bakit si Jesucristo ang tagapamagitan. Nanay po ni Sai, tsaka tatay. Morning po. Kapag pinag-aralan natin ang scriptures, makikita po natin that the kingdom is already and not yet. Naghahari ang Diyos, and at the same time, may aspeto siya na parating pa lang. Nandito na at parating pa lang. The already and the not yet. Para maintindihan natin ang kahariang ito, kailangan natin bumalik sa pasimula. Sa aklat ng Genesis, malinaw na mababasa natin na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay para pamunuan ang lahat at ang lahat ng bagay na ito ay magbigay luwalhati sa Kanya. Natural lang. Kung ikaw ay hari at nilikha mo lahat ng bagay, dapat kang bigyan ng kalwalhatian ang lahat ng bagay. It is but right and proper. Ikaw ang lumikha na. Binigay ng Diyos ang mundong ito bilang kaloob sa tao upang matutunan nating mabuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, habang pinamumunuan ang lahat ng bagay sa mundo para sa kalwalhatian ng Diyos. Sa mga tuwid, ang expectation ng Diyos sa tao ay dapat i-represent niya ang Diyos sa mundong ito. Ang representative o ang tagapamagitan ng Diyos sa mundong ito ay si Adan. Si Adan po ang magiging hari dapat sa mundong ito. Siya ang magre-represent sa pamumuno ng Diyos dito. Sadly, hindi sumunod ang ating unang magulang. Yamang sila'y nilalang sa kanyang larawan at wangis, ang purpose kung bakit binigyan sila ng existence ng Diyos ay upang magalak sa katotohanan ng Kanyang salita. At mamuno sila ayon sa Kanyang salita. Kaso hindi sila nakinig. Nakinig sila sa Diyos? Hindi. Kanino sila nakinig? Sa isang mas mababa sa kanila. Sa ahas. Hindi natin maintindihan. Hindi sinasabi sa Genesis kung bakit nagsalita yung ahas. We can only think na malamang ito po ay sinapian. Pero mas nakinig sila sa mas mababa sa kanila. Imagine that. Ginawa ka ng Diyos na pinakamataas sa lahat ng nilikha. Tapos makikinig ka sa salita at sa kasinungalingan ng mas mababa sa iyo. Pero gano'n ang ginawa ng ating unang magulang.
At nang nakinig sila sa ahas, ang nangyari, inagaw ng ahas ang pamunuan kay Adan at naghari ang kasalanan at kamatayan sa sanlibutan. Napalayas sila sa kartig. Ganun pa man, hindi nagulat ang Diyos sapagkat niloob niya sa pasimula pa lang na siya ang dapat maluwalhati sa lahat ng bagay. Nangako siya na magpapadala siya ng manunubos. Magpapadala siya ng karapat-dapat na maging tagapamagitan. Many years later, tinawag ng Diyos si Abraham. Isang pagano. Hindi po Israelita si Abraham. Sila po ay nagsasamba sa kanilang Diyos-Diyosan ng buwan. At tinawag siya ng Diyos, si Abraham, upang maging pagpapala sa lahat ng mga bansa. Sapagkat ang nais ng Diyos ay mula kay Abraham magkaroon ng isang lipi. At tinawag niya sila mula sa Ehipto upang maging kingdom of priests, itong lipi na ito. At upang itangi sila para sa kanyang sarili. Israel was supposed to be God's display of His rule on earth. Through Israel, magiging pagpapala ngayon sila sa mga bansa. At matutupad ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit nang makapasok ang Israel sa Kanaan, nakalimutan nila ang Panginoong Diyos. Siya dapat ang kanilang hari. Siya ang nagtatag sa kanila bilang isang kaharian. Kaso nang makapasok sila sa Kanaan, doon sa lupang pangako, sinasabi sa atin, sa Book of Judges, ng mga araw na yun, ginawa ng bawat isa ang naaayon sa kanilang sariling mga mata. Again, inulit nila yung ginawa ni Adan. Hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Hiniling rin nila kay Samuel na maghirang ng isa pang hari sa kanilang kalagitnaan. Therefore, tinanggihan nila ang paghahari ng Diyos upang maghari sa kanila. Ganun pa man, although pinili ng tao si Haring Saul, yung unang hari ng Israel, sinuway niya ang Diyos, kaya binaba siya. At ang itinaas ng Diyos upang maging hari ay ang pastol na si David. Pinili ng tao si Saul sapagkat pag binasa po natin ang scriptures, pinili siya dahil gwapo siya, matangkad siya. Walang pinagkaiba sa standards natin ngayon. Pero ang pinili ng Diyos ay isang mababa at mabaho. Isang pastol na maghahari sa kanyang bayan. Si David. At sinasabi rin na si David po ay the man after God's own heart. Tulad ni Saul, bagamat ganun ang description sa kanya, nagkasala rin po si Haring David. Matatandaan natin ang maraming instances. Nangalunya siya. Diba? Pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba. Bagamat bagong kasal pa lang sila. Si Uriah. Nagpapaya rin siya sa kanyang mga anak. Sa kanyang pagkakasala, nagsisi rin si Haring David. At sa pamumuno niya, dinala po niya ang kaban ng tipan or yung Ark of the Covenant sa Jerusalem. Nang bigyan siya ng Diyos ng katahimikan sa kanyang pamumuno, in-express po niya sa Diyos yung plano niya, yung gusto niyang mangyari. Bago siya mamatay, ganito ang gusto niyang magiging pagkakilala sa Kanya. Sabi niya sa Diyos,
gusto kong gumawa ng templo para sa iyo. Sapagkat ako ay nakatira sa isang malaking palasyo, ngunit ang Diyos nasa tolda lang. Matatandaan natin, tolda lang yung dala-dala nila noong panahon ni Moises hanggang sa panahon ni Joshua at makapasok sila sa Kanaan. At hanggang sa panahon ni David, walang templo sa Israel. Pero anong sagot ng Panginoon kay Haring David? Sabi niya sa 2 Samuel 7:12-13, ganito ang pangako niya. When your days are complete and you lie down with your fathers, I will raise up your descendant after you, who will come forth from you, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name. Hindi si David, kundi itong haring ito, itong binhi na magmumula kay David. Siya ang magtatatag ng aking kaharian, siya ang gagawa ng aking sambahayan. At ang kaharian niya ay magpakailanman. Nang mamatay po si Haring David, hindi lumakad ang kanyang mga anak at ang kanyang mga kaapu-apuhan sa Panginoon. Sinamantala nila ang kanilang posisyon, sumuway sila sa Diyos at iniligaw ang mga tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Matatandaan natin sa ating pag-aaral ng kasaysayan ng kaligtasan na hati pa nga ang bayan. Merong North Kingdom, may South Kingdom. Ang North Kingdom tinapon ng Diyos sa Assyria at ang Southern Kingdom ng Judah ay tinapon sa Babylon. Ganun pa man, nagpahayag ang Diyos na may parating na hari. At siya ang magdadala ng kaligtasan. Siya ang dudurog sa ulo ng ahas. Siya ang magpapalaya sa kanyang bayan at magdadala sa paghahari ng Diyos. After 400 years nang hindi nagpahayag ang Diyos, dumating si Juan Bautista na nangangaral, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Malapit na raw dumating ang paghahari ng Diyos. Mismong Diyos ang nakakagulat dito sa announcement ni Juan Bautista. Ang sinasabi po niya, Diyos pa ang lumalapit sa tao. Kasi obvious na obvious, sa ating mga kalooban, sa ating mga pinaggagawa, malayong malayo ang tao sa Diyos, bagamat siya ay nilikha sa kanyang larawan at wangis. Ang hari ng mga hari ang lumalapit pa sa tao. The kingdom of heaven is at hand, sabi ni Juan Bautista. Nang dumating ang Panginoong Hesukristo, we are told na nagtuturo siya sa mga sinagoga, parang mga barangay hall nila noong unang panahon, at ipinapangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. One time, habang nagpapagaling ang Panginoong Hesukristo at nagpapalayas ng mga demonyo, dumating ang mga Pariseo. Nag-showdown sila. Alam naman natin, maaanghang ang mga dila ng mga Pariseo at saka matatanda sa Israel. Mainit ang dugo nila sa Panginoong Hesukristo sapagkat ang tingin nila sa Kanya ay manggugulo at saka hindi aral. Sino ka ba kumpara sa amin? Na buong buhay namin inilaan namin sa pag-aaral ng Old Testament. Sino ba si Hesukristo? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya yung salita. Kung sila ang pinag-aaralan nila ang salita, siya ang salita mismo. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa pasimula. Siya ang salita ng Ama. And yet, nagyayabang sila sa kanyang harapan. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, "But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you." Nagpagaling nga ang Panginoong Hesukristo. Nagpalayas nga siya ng mga demonyo. At sumunod sila sa Kanya. Ibig sabihin,
ito na, dumating na ang pinangakong binhi ni David. Dumating na. At siya ang hari na pinangako na tagapamagitan. He is the king, and the kingdom of God has come already. The good news is that He has opened His doors. Hindi ka tulad ng mga hari na hindi ka basta-basta makapasok, haharangin ka ng mga gwardiya sibil. Dito ang hari, binukas niya ang kanyang bulwagan. At ginawang kabilang tayo dahil ginawa tayong mga mamamayan ng kaharian. Ibig sabihin, naghahari si Kristo ngayon. The kingdom is already, but at the same time, it is not yet. There is also a sense na may parating pa na full expression ng kaharian ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoong Jesus. Sa Matthew 25:31-34, ganito po ang sinasabi niya. When the Son of Man comes in glory, ibig sabihin, future state ito. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. Ang thrones ng unang panahon ay hindi lamang luklukan para upuan ng mga hari, kundi sa pamamagitan ng luklukang yon ay maipakita nila ang kanilang karunungan, that they will judge over all things. Kakatulan nila ang lahat at ipapakita ang karunungan. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them from one another as the shepherd separates the sheep from the goats. And He will put the sheep on His right and the goats on the left. Hindi naman ibig sabihin na kung ano yung nasa left ko ay yung mga goats. Yung mga nasa right ko ay sheep. Ano ko lang yun? Gesture ko lang. At sasabihin niya, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Ito ang kaharian na parating pa lang. It is the age to come. At understanding the scriptures, ganito rin ang pinahayag ng pastor na sumulat ng aklat ng Hebrews. Sa Hebrews 2:8, sabi po niya, you have put all things in subjection under His feet. Under whose feet? The feet of Jesus Christ. For in subjecting all things to Him, He left nothing that is not subject to Him. But now, we do not yet see all things subjected to Him. Ibig sabihin, hindi pa natin nakikita na ang lahat ng, ngayon sa panahon natin, hindi pa natin nakikita na ang lahat ng bagay ay nagpapasakop sa Kanya. Ngunit darating ang panahon na matutupad at magaganap ang sinasabi ng kasulatan. Na lahat ng tuhod ay yuyukot sa Kanyang harapan at lahat ng dila at bibig ay pupurihin siya na siya ang si Jesucristo ang Panginoon. Kaya kaaway ka, kaya ikaw ay hinirang niya, lahat yan magpapahayag. At kung ikaw ay kaaway, mapipilitan kang magpahayag sa Kanyang harapan. When the scriptures tell us that the kingdom of God is already and not yet, we come to understand na hindi po ito isang pangyayari lang. Ito ay pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan ng lahat ng pangako ng Diyos sa kasaysayan na natupad sa Panginoong Jesucristo. And so, makikita natin ngayon na sa unang pagbaba ng Panginoong Jesucristo, He inaugurated His first coming. He inaugurated the kingdom in His first coming. Kumbaga, pag may inauguration tayo, may mga ceremonies tayo at pinoproclaim natin na may isang pangyayari. At pinoproclaim din niya na dumating na nga ang kaharian. Ngunit hindi pa natin nakikita ang yung kaganapan nito. Ang kaganapan nito, yung kabuuan ng kaharian na makikita natin ng ating mga mata at ma-experience natin sa mundong ito, ay mangyayari pa lang sa Kanyang pangalawang pagbabalik. He inaugurates the kingdom in His first coming, and He will consummate the kingdom in His second coming. So when we pray that Thy kingdom come,
This is what it means. Number one, it means that we desire for God to put things to right. Dahil sa ating kasalanan, lahat bumaliktad. Pati ang creation, apektado. Diba? Matatandaan natin nung nagkasala si Adan, sinumpa ng Diyos ang lahat sa lupa. Bumaliktad ang lahat dahil sa ating mga kasalanan. Apektado. And so, hindi totoo ang pinagsasasabi sa atin ng mga political ideologies na wala naman akong sinasaktan. Sa oras na nagkalat ka dito sa mundong ito ng kasamaan, pati ang lupa, dumadaing. Hindi totoo na wala tayong sinasaktan. Ang sumpa ay sa pag gumawa ang tao dahil tayo nga ang dapat na mamagitan eh. Dapat tayo sana ang maghahari sa mundong ito. Eh hindi natin ginawa yun. Therefore, ano ang bunga nun? Sumpa. Susumpain ang lahat. Dahil sa atin. At ngayon, when we pray, Thy kingdom come, it means that we desire for God to put things to right. Kapag binasa po natin ang Daniel 7, ito ano lang to, hindi na natin bubuksan doon. Pero kapag natandaan natin ang mga kwento natin sa Sunday School, matatandaan po natin na nagkaroon ng pangitain si Propetang Daniel. Mula sa dagat, nakita niya na may 4 na dambuhala na nagmula doon, na nagsasagisag sa lahat ng mga kaharian sa mundong ito. At lahat sila mga nakakatakot ang mga itsura. Ganun pa man, lahat sila ay may simula at wakas. Darating ang araw na tatanggalan sila ng kapangyarihan at matatapos din sila. Hahatulan sila, madudurog at walang matitira sa mga kaharian ito. Iisa lang ang matitira. Iisang kaharian lang ang matitira sa langit at sa lupa. Sapagkat iisa lang din ang binigyan ng pamahalaan at karangalan at kaharian na hindi magwawakas. Sino siya? Siya si Jesucristo. Ang anak ng tao na lumapit habang nakasakay sa mga alapa doon sa Ama. Siya lamang ang makakalapit sa Ama. At sa kanyang pagkahari, siya ang maglalagay ng lahat sa tama. And so, when we pray, Thy kingdom come, it means that we desire for God to put things to right. Number 2, it means that we yearn for God to transform the hearts of men. It means that we yearn for God to transform the hearts of men. Last week, napag-aralan po natin na kapag nananalangin tayo ng hallowed be Thy name, or sampahin ng ngalan mo, we are asking God to empower us so that we prioritize the things that He prioritizes. Pagdating dito sa Thy kingdom come, nagiging specific ngayon ang panalangin. May kinalaman sa paghahari ng Diyos o sa pagiging Panginoon niya. It's a lordship petition. Sa Sermon on the Mount in Matthew 5, 2 beses po pinahayag ng Panginoong Hesukristo kung kanino mapupunta ang kaharian. Alam naman natin yung Beatitudes, di ba? So, sa Matthew 5, verse 3 at saka 10, sabi niya, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. And blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." Ang pinag-uusapan po dito ay ang kababaang loob at katapatan sa Diyos. Yun yung hinihingi. Magiging kabilang lang po tayo sa kanyang kaharian kung sa ating Aba ay wala tayong inaasahan kundi ang Diyos. At syempre, kung inuusig tayo, hindi dahil sa mga kasamaan natin. At kung inuusig tayo, sabi dyan, kung inuusig tayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Those who have been persecuted for the sake of righteousness. Ang kaso, ang problema po natin, nang magsiyasat ang Diyos sa buong mundo, wala po siyang makitang mabuti sa mundong ito.
Hindi lamang nung panahon ni Noah. Sa Romans chapter 3, makikita natin na nagsiyasat siya. Romans chapter 1, makikita rin natin yun. Wala siyang nakita. Walang mabuti. Kahit nasabihin natin sa ating mga sarili, I think I believe that there is still some good in you. Sa mata ng Diyos, wala. Lahat po ay nahulog sa kasalanan. At lahat po ay nanganganib ng kamatayan. Lahat po tayo, tinitingala natin ang ating mga sarili, tinataas ang ating mga sarili, at pinipilit ang ating kagustuhan. Ang ating pinakikinggan, hindi naman ang katotohanan ng salita ng Diyos, kundi ang kasinungalingan. Mas gusto natin yun. At para mangyari ang kababaang loob at pananalig sa Diyos, kailangan baguhin ng Diyos ang ating mga puso't isipan. Hindi ko magagawa yun kahit ako'y pastor nyo. Diyos lang ang makakagawa yun. And that is why, bilang mga hinirang, we must proclaim the gospel and pray that God would transform the hearts of men. Number 2, it means that we yearn for God to transform the hearts of men. Pangatlo, 3, it means that we long for the promised hope in Christ. It means that we long for the promised hope in Christ. Kapag binasa po natin sa original language ang mga salitang, Your kingdom come, ganito po ang pakahulugan. May thy kingdom arrive. Meron pa akong mga nabasang translations na sinasabi, May thy kingdom come now. Sa hiling na ito, sinasabi po natin na excited po tayo sa kanyang pangalawang pagbabalik. Meron akong mga naririnig na ayaw pa daw nila na bumalik ang Panginoon. Ayaw pa daw nila kasi parang end of the world daw. So mas natatakot sila sa end of the world kaysa sa pagdating ng hari. Sa hiling na ito, sinasabi po natin sa Diyos na excited tayo sa kanyang pagbabalik. Ganito ang testimony ng Scripture ukol sa araw na yun. Sa Revelation 21, 3-5, ganito ang pangako sa mga hinirang. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men. Yung tabernacle, ito yung tolda. Noong unang panahon, dito nakalagay ang kapanantipan. Pero ang ibig lamang sabihin ng toldang ito, dito lumalapit ang Diyos sa tao. And so it is a description of fellowship a close fellowship between God and man. Behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them. And they shall be His people, and God Himself will be among them. And He will wipe away every tear from their eyes, and there will no longer be any death. On that day, ang sinasabi po, He will wipe every tear from their eyes, and there will no longer be any death. There will no longer be any mourning, or crying, or pain. The first things have passed away. And He who sits on the throne said, Behold, I am making all things new. Mga kapatid at kaibigan, sa panalangin ito, sinasabi natin na inaasahan natin na babaguhin niya ang lahat tulad ng simulan niya ang pagbabago sa atin. Nagsimula ang Diyos ng pagbabago sa mga nagmamahal kay Kristo. Nagsimula na po ang pagbabago at sinimulan ito ng Diyos sa kanyang mga hinirang, sa mga nagmamahal kay Kristo. At sa araw na yon, wala nang kamatayan.
Sa araw na yun, wala na pong kasalanan. Sa araw na yun, wala nang dalamhati, wala nang pag-iyak, wala nang sakit na nagpapahirap sa atin ngayon. Mananahan ang Diyos kasama natin tulad sa hardin at mabubuhay tayo magpakailanman sa piling niya sa kanyang kaharian sa walang hanggan. And so in summary, what does it mean for us to pray, Thy kingdom come? It means that we desire for God to put things to right. It means we desire for God to put things to right. Number 2, it means that we yearn for God to transform the hearts of men. And number 3, it means that we long for the promised hope in Christ. Si Kristo po ang tunay na hari. Sapagkat doon po sa krus, dinurog po niya ang ulo ng ahas. Dahil sa krus ni Kristo, niligtas tayo ng Ama sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, tayo'y pinalaya, tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga si Kristo ang daan, ang katotohanan, at buhay. At dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi sa sanlibutan ito, ano ngayon ang ating tungkulin? Paano tayo tutugon sa tawag? Number 1, ang ating unang tungkulin ay tanggapin ang kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoong Hesukristo sa Mark 10:15, "Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all." Bilang mga mamamayan ng kaharian, tayo ang tinawag na maging ambassadors. Pag sinabi natin mga ambassador, baka ang isip lang natin, may benefits sila, may privileges sila, ambassador sila ng bayan, and therefore, pwede silang makasingit-singit sa traffic. Hindi po yun ang trabaho ng ambassador. Bilang ambassador, sila po ang kinatawan ng hari. Sila ang pinapadala sa iba't ibang bayan para ipahayag ang mabuting balita. At bilang mga kinatawan ng Diyos, tayo ang binigyan ng tungkulin na ipahayag ang biyaya ng Diyos. Sapagkat binukas ng hari ng mga hari ang kanyang bulwagan para makalapit ang lahat ng nagpapakumbaba. Huwag po natin silang pagbabawalan sa pagsisisi sa kanilang kasalanan. Bagkus pahintulutan natin silang makapasok at matutunang magpasakop sa paghahari ng Diyos. Uulitin ko po, binukas na ng hari ang bulwagan para makalapit ang lahat ng nagpapakumbaba. And therefore, hindi natin pwedeng pagbawalan sila sa pagsisisi sa kanilang kasalanan. Dapat pa nga natin pahintulutan na makapasok sila at matutunan magpasakop sa paghahari ng Diyos. Ito po ang ating panalangin at ito rin ang ating pinapahayag. Number 2. Huwag po tayong mapalisa sa ating mga pangangailangan o sa kinabukasan na pawabang walang Diyos na nakaupo sa kanyang luklupan. Marami sa atin ganun. Nababalisa sa mga maliliit na bagay, sa mga pangangailangan, na pawabang walang Diyos na nakaupo sa luklupan. Nakikita naman natin kung paano alagaan ng Diyos ang mga ibon. Nakikita natin sa ating paligid kung paano niya damtan ang mga bulaklak at mga damo. Pagkatapos sabihin ito ng Panginoon sa Kristo, how did He conclude itong kanyang preaching? Sabi niya sa Matthew 6:33-34, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own." Ang tungkulin po natin bilang tugon ay pag sumakitan ng higit sa lahat, uulitin ko, maganda yung Tagalog nito. Sa English nawawala eh.
Sa Tagalog, ang sinasabi, pag sumakita natin ng higit sa lahat ang pagharian tayo ng Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban. Ano ibig sabihin ng pag sumakita ng higit sa lahat ng pagharian tayo ng Diyos? Sinasabi dito na hindi magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Kaya nga, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of God. Hindi magiging madali ang buhay Kristiyano. Hindi magiging madali ang sumunod sa hari, sapagkat ang magiging kalaban natin ay ang buong mundo. At ang hihilingin ng buong mundo ay kung hindi pahirapan tayo, kundi kamatayan. Pero anong pangako niya? Oo, sinasabi ko sa inyo na pag sumakita niyong higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban, ano yung pangako? Ito. Sapagkat siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Lahat ng ating pangangailangan. Siya ang nakakaalam ng ating pangangailangan. So paano natin nasabi na may agenda tayo? Paano natin nasabi na tayo ang sentro ng mga bagay-bagay? Hindi ating pangangailangan, hindi nga natin alam. Pinipilit lang natin na malaman. Pinipilit lang natin din. Pero ang ating Ama sa Langit, alam niya kung ano ang ating pangangailangan at lahat ng ating pangangailangan. Siya po ang may panukala. Siya po ang may agenda. Mga kapatid, this is what it means to pray, Thy kingdom come. Nawa matutunan po natin magpasaka sa tunay na hari. Hindi sa mga naghahari-harian sa mundo ito. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa banal at dakilang Panginoon. Tayo manalangin. Our dear Lord, we thank you for your word. We thank you for your correction and the conviction of our sins. We come to you, dear Lord, with humble hearts, repenting, Panginoon, of all the evil that we have done. We come to you confessing, dear Lord, that of our transgressions. And ask, dear Lord, that you would cleanse us. Forgive us our sins. And as you do so, we pray that you would renew our minds and our hearts. So that we would love you and you alone. That we would trust you, dear Lord, with all our life. And bless you all the days of our lives. Grant, dear Lord, that as you transform us, may we learn to trust in you. May we learn, dear Lord, to obey you first. And that as we obey you, grant that, dear Lord, we would desire to follow you more. That we would seek you above all things. Your kingdom, your rule, and your righteousness. Because you have promised that you care for us, that you would provide for all our needs. And so we pray, dear Lord, that
whenever we come to you. May we always remember that you are our King, not just our Savior, but the Lord of Lords who sits high on His throne, high and lifted up, and who rules over all. Grant, dear Lord, that we would also hear that you would transform the hearts of men who have become enslaved by sin. That we would continue to pray for them. And that in freeing their hearts, may you free them, dear Lord, so that they would learn to trust you and worship you. And so may you also grant us the desire to look forward to the day when you would sit on your throne and the full expression of your kingdom would be seen by those who love you. And on that day, dear Lord, we pray that you would grant us to hear the praises of your people and all creation shouting your name, that only Jesus is Lord, to the glory of God, our Father who is in heaven. Grant us to see that all knees are bent and bowed down before your presence, even as we joyfully submit ourselves to you today. So grant us to serve you, dear Lord, to the end of our days, until we return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all God's people say, Amen. Purihin ng Panginoon sa magsalita. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms 96, verse 8 to 9. Ito pong Psalms. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of holiness. Tremble before Him, all the earth. Tayo pwede ba? Pangawit ng papulis sa ating po. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise God
Tayo po'y manalangin. O muli, aming Diyos amang nasalamat. Salamat, Panginoon. Dahil Ikaw ay aming Diyos. Siyang namamahalan sa mga likha. Nararapat lamang na paputulin. Salamat dahil sa kabila ng aming pagkakasala sa iyo, Panginoon. Ay inyong pamilya niligtas sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Siyang aming naging tagapamagitan mo sa inyo, Panginoon. Sapagkat walang sino man sa mundo ito, sino mang tao sa mundo ito, Panginoon, ang may kayang makapawi ng galing mo, Panginoon. Tanging si Kristo Jesus lamang siya tumupad nito, Panginoon. Kanya binigay ang kanyang buhay para sa akin. Pangmuling ilapit sa inyong harapan. Nakatawag sa inyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba. Salamat, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, sa araw, sa aming pagbibigay. Nawa, Panginoon, ay magamit namin ito hindi lang sa pangangailangan ng bawat isa o hindi lang sa pangangailangan ng iglesia, kundi magamit namin ito, Panginoon, sa pagpapalaganap ng inyong salita. Upang ang mga anak na hindi pa makarinig, Panginoon, ng salita ay tumugo at makalapit sa inyong muli. Upang papurihin ka at pasalamatan. Dalangin din namin, Panginoon, kayo ang siyang patuloy na magbigay sa amin ang aming pangangailangan sa araw-araw. Alam po namin na alam niyo na po ang aming mga pangangailangan. Ngunit bigyan niyo po kami ng kakayahan upang tumawag sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin. Sa pamamagitan ni Kristo. Siya po nang nagturo sa amin kung paano tumawag sa inyo, Panginoon. Sa tunay at nag-iisang Diyos. Wala na iba. Muli, Panginoon, papurihan ka at pasalamatan ka. Itaas ang iyong pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Diyos sa pinagpaligtas. Amen. Mga tilipon na yung nakapag para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. God bless you.